Kinumpirma ni World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na nasira ang tanggapan ng World Health Organization sa Kyiv matapos tamaan ng debris mula sa mga pag-atake ng Russia. Ayon sa WHO, nabasag ang mga bintana sa ikatlong palapag ng gusali na ginagamit din ng iba't ibang United Nations agencies. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente, ngunit mariing kinundinan ni Tedros ang mga pag-atake sa mga sibilyan at health facilities. Naganap ang panibagong pambobomba habang patuloy na pinapaigting ng Russia ang mga airstrike sa kabisera ng Ukraine. Ayon sa mga otoridad sa Kyiv, 4 ang nasawi habang halos 100 ang nasugatan sa isa sa pinakamalaking pag-atake sa mahigit 4 na taong digmaan. Iniulat din na ginamit ng Moscow ang nuclear-capable hypersonic Orishnik missile sa nasabing operasyon. Samantala, nauna nang tinamaan ng Russian missile ang isang warehouse na inupahan ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR sa Dnipro sa silangang bahagi ng Ukraine. 2 ang nasawi sa nasabing pag-atake habang tuluyang nawasak ang halos $1 milyong na halaga ng humanitarian aid. Ayon kay Bernadette Castell-Hollingworth, kinatawan ng UNHCR sa Kyiv, malaking dagok ito sa mga operasyon ng mga humanitarian groups sa bansa. We lost shelter materials, including emergency shelter kits that we distribute after air attacks. We lost sleeping mats, hygiene kits, blankets, and essential items, emergency items. Ayon kay Castell-Hollingworth, unang beses ito na direktang tinamaan ang isang pasilidad ng UNHCR mula na magsimula ang full-scale invasion ng Russia sa Ukraine noong 2022. Dagdag pa niya, lumalala ang epekto ng mga pag-atake sa mga sibilyan at mga humanitarian operations sa buong bansa. Ayon sa UNHCR, halos 47,000 evacuees na ang dumaan sa mga support centers nila sa Ukraine mula pa lamang sa simula ng taon. Subalit pinaniniwala ang mas marami pa ang tahimik na lumilikas mula sa mga lugar na madalas tamaan ng pag-atake. Nagbabala rin ang mga humanitarian groups sa dumaraming pag-atake laban sa mga aid workers at humanitarian convoys. Ayon kay Castell-Hollingworth, 3 magkakahiwalay na insidente ng pag-atake sa humanitarian convoys ang naitala noong nakaraang linggo. I want to, of course, reiterate that attacks against humanitarians on duty are clear violations of international humanitarian law. Civilians must be protected and humanitarians must be never be targeted either. Sa kabila ng mga panibagong pag-atake, nangako naman ang mga international organizations na ipagpapatuloy nila ang kanilang operasyon sa gitna ng patuloy na digmaan sa Ukraine. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.